Nanginginig tuloy ang kamay ko na hinawakan ng kanyang phone. Ang wallpaper niya ay picture ni Heather. Nagpunta ako sa kanyang gallery. Punong-puno ito ng mga pictures and videos ni Heather. Kuha ito nung nasa Manila pa kami. May mga pictures din ako dito. Mukhang ninakaw niya pa ang iba sa lumang social media account na gamit ko noong college. Hindi ko na nabubuksan ang account na iyon. Nagpunta ako sa social media account niya. Tumambad sa akin ang napakadaming messages ng mga babae. They're trying to get to him. Hindi rin nabubura ang convo nila ni Chloe dito. Kaso, I chose not to open it. Ayokong masaktan pero sa mga text messages, hindi ako nakatiis na maghalungkat. Madami din mga text na galing sa mga babae. Ang iba'y nagpakilala na anak ng mga negosyante at politiko. Grabe, hindi ko din naman sila masisisi lalo at ibang mga anak mayaman na kapaligid sa kanya ay mga liberated. Walang reply sa Christian sa kanila. Ang iba nga dito ay 3 to 4 years ago pa. Hindi siya nagbubura ng mga messages. Niscroll ko din ang mga text ni Chloe. Hindi siya nagre-reply sa babae. Nakarating na nga ako sa dulo pero isang beses lang siyang nag-reply sa babae. That was 4 years ago. Sabi niya sa babae busy siya. Siguro'y binili niya ang phone niya 4 years ago. Binitawan ko na ang phone. Alam nga naman na pati SSS niya i-check ko pa. Masakit na ang mga mata ko. Ayoko din namang isa-isahing basahin ng mga mala MMK na haba na pagdadrama ni Chloe sa kanya. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa aking mga labi habang nakatingin sa kanya na mahimbing nang natutulog. Nahiga na ako sa gilid at natulog. Naging mahimbing ang aking tulog at nang magising ako, 9:00 na. Kung hindi dahil sa ingin ng dalawang naghaharutan sa akin tabi, hindi pa ako magigising. Mommy! Naina! Good morning. Morning. Nakangiting bati ni Christian. Mukhang kagigising lang din nilang dalawa. Nag-order na ako ng breakfast natin. Naginat ako at bumangon. Mommy, sabi ko kay Daddy mamasyal tayo sa isla. Napatang ako kay Heather. Sa isla? Kina Mira? Hindi pwede anak. Nagulat ang dalawa sa pagsigaw ko. Nagulat din ako sa sarili kong boses. Saka na lang tayo pumunta doon. Sabi ko gamit ang mas mahinang boses. Bakit po? Gusto ni Daddy na magpunta din doon eh. Nagtaas ng kilay si Christian. Tila nagdududa pa ito sa akin. May manliligaw ka sa islang yun? What? At ako pang pinagdududahan. Wala no? Agap ko naman. Bakit tayo mo magpunta tayo doon? Nagdududang tanong niya. Wala nga, saka na tayo magpunta doon. Kinuha ko ang cellphone ko sa gilid. Hinanap ko ang number ni Mira. Mapagdudang tumingin si Christian sa akin. Inirapan ko naman siya. Mas lalo lang tuloy niyang gustong magpunta sa isla dahil sa inasal ko. Marahil iniisip talaga niya na may manliligaw ako doon o kaya ay boyfriend. Kanina pa niya, paulit-ulit na tinatanong sa akin kung sino ang manliligaw ko doon. Kaya ang aga-aga pa lang, kuhang-kuha na niya ang inis ko. Can you hear yourself? And please, stop talking nonsense in front of my child. Nakairap kong sagot dahil naiirita na ako. Nonsense? And she's my child too. Sagot naman niya. Bumuntong hininga ako at pumikit. Inis na talaga ako at nayayamot. Sino ba kasing tinatago mo doon? I know when you're lying, Sheena. Wala nga. Pumasok ako ng kama. Nagpunta ako ng banyo upang umihi at mag-toothbrush pero nakasunod agad sa akin sa Christian. Christian! Ngumisi siya at tumalukip-kip. Habang nakasandal sa may pintuan, sinilip ko naman si Heather na nakaupo sa may carpet. Habang busy sa paghalungkat sa mga laruan at mga pasalubong sa kanya ng daddy niya. Tila may sarili itong mundo. Walang pakialam sa pinag-uusapan namin ng daddy niya. Iihi ako! Pinandilatan ko siya ng mga mata. Tumalikod lang siya pero hindi talaga siya umaalis sa may pintuan. Nang matapos umihi, nagilamos ako at nag-toothbrush. Dumating na din ang order ni Christian na pagkain kaya inayos na niya ang mesa. Tumulong din sa kanya si Heather na panay ang sabi kung gaano na siya kagutom. I'm sorry, late ang nagising si Mommy. Sabi ko. She smiled. It's okay, Mommy. We started eating. Madaming order si Christian at dahil gutom na din ako, hindi na ako nagpigil sa pagkain. Nang matapos kumain siya ang nag-ayos ng mga pinagkainan namin. He put it back on the tray, nalagay sa pintuan and then he called for the stove to clean it. Naligo na din kami ni Heather. Nang matapos ay si Christian naman ang sumunod. Inayos ko ang buhok ng bata na lumabas siya. Nakasuot siya ng board shorts ngunit topless. Oh, look at Daddy, Mommy. He got abs.
Peter's compliment was so cute. Para bang hangang-hanga ito sa kanyang ama. May kilig din sa kanyang boses at mukha habang nakatingin sa abs ng kanyang ama. Christian chuckled. Mukhang nagustuhan nito ang papuri ng kanyang anak. Nang makabawi, he smirked. "You are so handsome, Daddy." Tumawa ulit siya. Tuwang-tuwa sa papuri ng anak. "Siyempre, baby. Kaya nga ako nagustuhan ng mommy mo eh." Mayabang naman niyang sagot. Tumikim ako at nagtaas lang ng kilay. "You're so much ito." Inikot ko ang aking mga mata dahil sa sunod-sunod na papuri ni Heather sa kanyang ama. Tuwan-tuwa naman ang lalaki at panay ang flex ng biceps. "Kaya patay na patay ang mommy mo sa akin eh." Nakangisi itong tumingin sa akin. Nang mapansin ang iritasyon sa mukha ko'y dinugtungan niya ang kanyang sinabi. "Noon? Ha?" Inosenteng tumingin si Heather sa akin. "Bakit noon?" "Come on baby, magduyan na lang muna tayo sa labas." Pag-iiba niya sa usapan. "Gusto ko mag-swimming, Daddy." "Mainit pa, baby. Mamayang hapon na lang." "Can we build a castle? I want to build a prince castle in the Cinderella's movie." "Okay." Sumilip siya sa may bintana upang maghanap ng lilim na mapapagpwestuhan nila. "Hindi ka sasama sa amin?" Tanong niya, sabay sulyap sa cellphone ko na nasa gilid. Kumunot ang noo ko pero nang maunawaan ko kung anong inaasta niya, inis ko siyang tiningnan. At bakit parang nabaliktad ata ang mundo? Bakit parang ako pa itong pinaghihinalaan niya ngayon? Bumaba ako ng kama. Naka-racerback sando ako at shorts lang ako. Hindi na ako magpapalit ng damit. Madami siyang dalang sunscreen kaya nakigamit na lang din ako. Pinahiran ko sa balat si Heather pagkatapos ay ako naman. "Si Daddy din, Mommy." "Daddy, you need to use sunscreen to protect your skin from the rays of the sun." "Ah, okay." Ngumiti ang lalaki. "Mommy, lagyan mo din po si Daddy." Sumimangot ako. "Really? Inutusan ako ng anak ko? Hindi na ba siya nagtatampo dito?" Lumapit si Christian. Akala naman yata niya ipagbibigyan ko ang request ng bata. Inabot ko sa kanyang sunscreen kaya ngumuso siya na parang bata. Kalaunay ngumiti at sabay pisil sa aking braso. "What?" Inis ko siyang tinignan. Umiling siya at ngumiti. "Nababaliw mo yata ito." "Why do you need to bring your phone?" Tanong ni Christian. "Bawal ba?" Bumuntong hininga siya. May iritasyon sa kanyang mukha dahil sa mga iniisip niya. "Bakit ba binabantayan mong kilos ko?" Naiinis ko nit nagtitimpi kong tanong. "Fine, pero pwede bang iwan mo muna? Saglit lang naman tayo sa labas. I want to take pictures of Peter, masama ba?" "Oh," tumangutango siya. Ano bang iniisip niya? Namulot ako ng seashells habang binubuo nilang mag-ama ang sandcastle. Inutusan ako ng aking anak na gawin ito. Ayun nga't nagtatalo pa silang dalawa at abot hanggang dito ang boses ni Heather. "Hindi ganyan, Daddy. The castle in the movie has a big door." "Okay, sorry." Naupo na lang si Christian at pinanood ang bata kasi panay ang punan nito sa kanya. Napapailing na lang ako. Bumalik na ako para tulungan silang matapos ang castle. Tirik na din ang araw. Kailangan na namin makabalik sa loob ng villa. Kailangan lang namin matapos para maaya na namin pumasok si Heather. Kumuha ako ng madaming pictures namin nang sa wakas ay mabuo na namin. "Let's go." Aya ko sa aking anak na titig sa castle. "Mommy, let's write something in the sand beside our castle." What are we going to write?" "I love my family." Tili naman niya. Nagkatinginan kami ni Christian. "Daddy, sulatan mo ang sand." "Okay." "I love my family." "I love my family too." Anas niya. "I love you and your mom." Malamlam ang mga mata niya na tumingin sa akin. Napakagat naman ako ng labi dahil tila may mainit na kamay na humaplos sa aking puso. Naginit ang sulok ng aking mga mata kaya nag-iwas ako ng tingin. Kumuha ulit ako ng madaming pictures. May solo shots din ako na si Heather ang kumuha. May picture din kami ng daddy niya dahil gusto daw niya ng madaming pictures na isasabit sa may dingding namin. Naligo kami at kumain bago nag-afternoon nap si Heather. Naupo naman ako sa may sofa. Sa tabi ko ay ang aking laptop. Naupo din si Christian sa gilid ko. "Hindi ka ba matutulog?" Tanong ko. Umiling siya. "Hindi ako matutulog dahil sobrang saya ko." Sagot niya habang nakatingin sa aking muka. "Oh, akala ko hindi ka makatulog dahil iniisip mo si..." Ngumuso ako at hindi tinuloy ang dapat na sasabihin. Masyado yatang bitter ang dating ko.
Wala ka naman ang dapat ikaselo, Sheena. Matagal nang tapos ang anumang namagitan sa amin ni Chloe. What happened? Nagtatanong ako nang tumingin sa mga mata niya. Akala ko ba hihiwalayan mo na ako noon? Nagkaya ng sinasabi mo. Umiling siya. Akala ko ba'y gusto mo kong hiwalayan upang mapakasalan mo siya noon? 2 days before the accident, I was in deep thoughts. Kapag nasa trabaho ako, naiisip kita. I was in denial at first. I thought I was just confused. You are so good to me even if I treated you badly. Namula ang kanyang mga mata. Oh, may nararamdaman na ako sa'yo dati pa. I was just too focused on my anger and... Dahil si Chloe ang mahal mo noon. Suminghap siya. Hindi kita hinanap. Kahit nasasaktan ako sa pag-alis mo, hindi kita hinanap. Mula nang mawala ang mga magulang mo, nakulong ka na sa mundo namin. Sa pamilya namin. I want you to do what you want. To explore the world. The world without us or away from us. But if only I knew that you're carrying my child, I would have crossed the sea just to be with you. Natahimik kaming dalawa, nakatingin sa anak namin na mahimbing nang natutulog. Nang gabing iyon, hindi ako humalik kay Chloe. But you let her? Nangihinang tanong ko, hindi ko na din nadugtungan. I wanted to know something, but I felt nothing but disgust and guilt. Guilt because I let other women's lips to touch mine instead of my wife. I'm sorry for kissing her. Tipid akong ngumiti. That, I forgive you. Sa ibang kasalanan ko, hindi pa? Malungkot niyan tanong. Umiling ako habang pinipigilan ang sarili na mapangiti. You had a phone sex with her? Hindi ko naman na iyon dinibdib pa. Ayoko maging mababaw. That time, si Chloe ang mahal niya. And that time, I'm just some woman who snatches his freedom. Hindi naman niya ako mahal. Wala namang namamagitan sa amin noon. I'm sorry. His broke voice. Punong-puno ng guilt ang kanyang boses. Ngumiti ako. Napatawad na din kita sa bagay na iyon. Really? Oo. Bago pa tayo magkita, napatawad na kita. Pero bakit parang galit na galit ka pa din sa akin? Napatawad kita pero hindi pa din ako nakalimot, Christian. At sinong hindi magagalit? Hindi mo pinaalala ang kasal natin. Kasi mahal kita. Bakit ko ipapawalang bisa ang kasal natin? Ano yun? Magkahiwalay tayo pero nakatali pa din tayo sa isa't isa? Hahanapin naman kita. Plano na kitang hanapin at puntahan. Nagkaroon kami ng ilang minuto ng katahimikan. Nakasanda ng likod ko at malapit na akong makatulog. Nang ipatong ni Christian ang kamay niya sa ibabaw ng hita ko. Mahal na mahal kita, Sheena. Hindi ko alam, Christian, kung kailan kita matatanggap ng buo. Pero sige, bibigyan kita ng chance dahil wala naman akong choice kundi gawin iyon. Tumawa siya. File a restraining order against Chloe. Ayoko na siya lumalapit sa'yo. Utos ko. Okay, magpa-file ako. He can't go near my family. Or family ever again. Pagsapit ng hapon, nag-swimming kaming tatlo. Napagod ng gusto si Heather kaya nakatulog ito agad sa gabi na hindi na kumakain ng hapunan. Tinabihan siya ni Christian sa kama. Hindi na nito kaya labanan ng kanyang antok. Nagtrabaho din muna ako ng 2 oras tapos naisipan ko magpunta sa bahay upang kumuha ng ilang mga gamit. Naglakad ako sa dalampasigan. Tahimik at payapa ang dagat kaya napapakalma nito ang aking nararamdaman. Kaso nasirang katahimikan nang may dumating na maliit na vessel. Mga guest siguro sa resort. Malapit na ako sa dulo kung saan nandoon ang bahay ni Shell. Nang may isa pang vessel na dumating. Hindi ko na sana ito papansinin pero nakarinig ako ng mga yabag mula sa aking likuran. Napalangon ako doon at doon ko lang napansin na hindi turista ang lula ng unang vessel na dumating kundi mga kalalakihan. Walang security sa gawing ito kaya wala akong mahihingaan ng tulong. Tumakbo ako ngunit naabutan ako. Sisigaw sana ako pero mabilis na tinakpan ng aking bibig. At ilang sandali pa ng pagpupumiglas nang unti-unti kong maramdaman ang pagdilim ng aking paligid. Hindi ako makagalaw. Nagising akong nakatali ang 2 kamay at paa. Nakaupo ako sa isang office chair. May mga lalaki na nakaupo sa gilid. May isang maliit na bintana ang silid. Nakatakip ng tape ang aking bibig. Nang gumalaw ang paligid na pagtanto ko na wala kami sa lupa. Nasa dagat kami. Sino sila? At saan nila ako dadalhin? Anong kailangan nila sa akin?
Pinilit kong hilahin ang kamay ko upang makawala sa pagkakatali ngunit nanakit lang ito. May narinig akong andar na isang makina ngunit tuminto din ito kalaunan. Kumuha ng isa pang upuan ng lalaki at nilagay niya ito sa tapat ko. Pagkaraan ng 10 minuto ay nagbukas ang pintuan kaya automatikong nagawi doon ang aking mga tingin. Nalaki ang aking mga mata nang makilala ko kung sino ang babaeng dumating. Si Chloe. Ngayon alam ko na kung bakit ako nandito. Kahit kailan talaga napaka-desperada niya. Ngumisi siya. Don't be sad. Someone came here to see you. Pumasok si Christian. May nakatutok sa kanyang baril. May mga pasa din siya sa kanyang muka. Sheena! Inikot ni Chloe ang kanyang mga mata. Don't worry, hindi ko siya sinaktan. Pinaupo nila si Christian sa upuan na nasa tapat ko. Tinalian din nila ang kanyang mga paa. Ang kamay niya'y tinali sa likod. Napasigaw ako nang tanggalin ni Chloe ang tape na nakadikit sa aking bibig. Chloe, ano naman to? Hinihingal kong sigaw sa kanya. Tumawa siya. Dahil ume-eksena ka na naman sa buhay namin ni Christian. Gusto na kitang patahimikin ng tuluyan. Don't worry. I promise to be a good mother to your child. Also, I will take care of Christian, my soon-to-be husband. Matalim ko siyang tiningnan. Agad naman niya ako sinampal. Magkabilaan. Tapos sunod-sunod, may kasama pang sabunot. Kanina pa sumisigaw si Christian. Galit na galit ito ngunit wala naman siyang magawa dahil nakatali siya. Stop it, Chloe! Please, stop it! Hinihingal si Chloe. Pinunasan niya ang kanyang kamay na may konting bahid ng dugo. Pumutok ang aking labi. Mahapdi din ang aking pisngi at pakiramdam ko dumudugo din. I have a great idea. Nakangisi niyang tinignan si Christian bago binalik sa akin ang mga mata. Bago kita tuluyang patayin, bibigyan muna kita ng magandang palabas. Hindi ko alam kung anong pinaplano niya pero kinakabahan ako. Panay naman ang kawag ni Christian kahit napakahigpit ng pagkakatali sa akin niya. Inutusan ni Chloe ang dalawang lalaki na hawakan nila ang magkabilang balikat ni Christian. Hindi ko mahulaan kung anong planong gawin ng babae pero alam kong hindi ko ito magugustuhan. Sit back, relax and enjoy. Tumawa siya ng malakas. Nang sumeryoso siya, dumapo ang kanyang mga mata sa katawan ni Christian. Sabay pang nanlaki ang mga mata namin ng aking asawa. Chloe! Gigil na saway ni Christian. Pilit umiiwas na lumuhod sa harap niya si Chloe ngunit nakatali siya at hawak pa siya ng dalawang lalaki. Tinanggal ni Chloe ang pagkakabutones ng khaki shorts na suot ni Christian. Nagsimulang bumuhos sa mga luha ko. Hindi ko kayang panoorin ito. Mas gusto ko na lang na patayin ako kaysa ganito. Panay ang mura ni Christian. Panay ang iwas ng katawan ngunit wala na siyang magagawa. Nakababa na ang zipper niya. Umiyak siya. Sheena, I love you. I'm sorry. How dare you? Sigaw ni Chloe dito. Nang manlaban sa Christian, inutusan niya ang tauhan niya na sapakin ito sa muka. Tinayo pa nilang aking asawa upang mahila ni Chloe pababa ang kanyang shorts at brief. Tumili ako. Umiyak at nagwala ngunit wala akong magawa. Nahihiya. Nagmamakaawa at tila nakokonsensya ding nakatingin sa akin si Christian. Hinawakan ni Chloe ang kanyang pagkalalaki. Massage it. Tinaas baba niya ang kanyang kamay dito. Your husband can't resist me. He said that I'm really good in bed. Stop it, Chloe! Gigil na sigaw ni Christian. Kita ko ang gigil niya sa babae pero tila wala namang pakialam si Chloe sa kanya. Don't be mad. Kagalingan ko. Damn it! Daring-dirin nakatingin sa kanya si Christian habang patuloy ang babae. Hingal na hingal ako sa sobrang kirot din ng aking dibdib. Habang ang mga luha sa aking mga matay patuloy sa pag-agos. Hindi ko kayang manood. God, please send us help. Shell, tulungan mo kami. I passed out. Hindi ko alam kung gaano katagal pero nang muli ako magkaroon ng malay, nakarinig ako ng kakaibang ingay. Andar ng malakas na makina. Hindi ko sigurado kung sa vessel ba nanggagaling ang ingay na iyon. May mas malakas pang ingay akong naririnig. My eyes remain closed. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa paligid. I hear some screams, some gunshots. Someone is shouting and calling my name and then, everything went black. Nang magising ako, ang puting kisame at maliwanag na ilaw ang nabungaran ko. Christian! Sigaw ko. Nag-aalala namang lumapit sa akin ang laking tinawag ko. Naiyak ako nang makita ko ang mga luha sa kanyang mga mata.
had a bad dream. Bulong ko. Niyakap niya ako. Mahigpit na mahigpit. Yes, love. It's just a bad dream. Nasa ospital kami ngayong dalawa. Maayos naman siya. Ako lang ang nakaswero. Nawalan ako ng malay at kinailangan ding tahiin ang sugat sa aking pisngi. Malalim at medyo may kalakyan ang sugat kaya tinahin ng doktor. Nakasamba si Christian sa kama. Nakaupo habang nanatiling nakayakap sa akin. Hindi ako nagsasalita. Pilit kong winawak sa mga nangyari kaso madami ako mga katanungan. Ano nangyari? Paano tayo nakaalis doon? Someone came to help us. Sino? You remember Candy? Si Candy nagligtas sa atin? Paano? No, yung mga tauhan ni Morgan. Talaga? Paano nilang naalaman na nandun tayo? Bago ako nagpunta sa'yo, I contacted them. Nauna lang ako kasi baka saktan ka niya. Bumuntong hininga siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Kumikirot ang dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Are you okay? Naiiyak kong tanong. Yes. How about you? Tumango ako. I'm glad that someone came to help. Huwag mo na isipin iyon, okay? I want you to forget it. Forget it, please. Hiling niya habang may mga luhas sa mga mata. Umiiyak akong tumango. Sana nga'y makalimutan ko. Just that. Pinatay ng mga tauhan ni Morgan. Gulat kong tanong. Yes. Wala man lang ako makitang kalungkutan sa kanyang mukha o hindi lang ako marunong magbasa ng emosyon ng tao. Hindi na ulit ako nagtanong pa. Ang mahalagay nakaligtas kami at uuwing buhay sa anak namin. Pinasundo ko kina Daddy at Mommy si Heather. Buti at binigay namin ni Shai. Sumama si Lucinda sa kanila sa Manila. Mukhang mas makabubuti din na nandoon muna ang anak namin. Hindi pa ako agad na discharge dahil kinabukasan may appointment kami sa isang therapist. Christian suggested it. Gusto niyang makasigurado na hindi nag-cause ng matinding trauma ang nangyari. Of course it is. But yeah, therapy can help us overcome the trauma. I need to be strong for Heather. We need to be mentally stable for our Heather. And we need to be emotionally stable for our family. Todo sa kaso sa akin si Christian. Hindi naman na ulit ako makatulog kahit na matapos kumain. Kaya pinapanood ko ang bawat kilos niya. Why? Hininto niya ang kanyang ginagawa at nagtatakang tumingin sa akin. Lumapit siya sa akin. Nang mariin akong umiling at nag-iwas ng tingin. Naupo siya sa gilid ng kama. Inayos din niya ang kumot ko. Magpahinga ka na. Utos niya. Pinikit ko ang aking mga mata. Kahit hindi ako inaantok habang pinapakaramdaman ko siya. Mabigat ang kanyang pagbuntong hininga. Para bang ang bigat ng daladala niyang problema. Namatay nga pala si Chloe. Siyempre, naiisip niya iyon. Pauwi na kami ngayon sa kanilang mansyon. Excited na ako makita ang aking anak. Hindi niya alam ang nangyari. Ang alam niya ay may business trip kami ng kanyang daddy. Sinalubong kami ng mga maids sa may pintuan pa lang. Nasa garden daw si Heather. Umikot kami ni Christian sa gilid hanggang sa may garden. Napangiti ako nang makita ko ang dalawang matanda habang nagduduyan kasama si Heather. Nagpakabit sila ng 3 swing. Mayroon ding slide at malaking dollhouse sa gilid. Heather, tawag ko sa aking anak na tila tahimik na nagduduyan. Ramdam ko ang kalungkutan niya. Namimista niya ako. Tsak iyon. Nagangad siya ng mukha at agad na nagkaroon siya ng sigla sa kanyang mukha. Mommy? Mabilis siyang bumaba sa duyan. Tumakbo siya at sinugod ako ng yakap. Mommy, I miss you so much. Niyakap ko siya ng mahigpit. God, thank you. Thank you for giving me a life for my daughter. Thank you for keeping us alive. Madaming katanungan si Heather kung saan daw kami nag-date ng kanyang daddy. May kapatid na po ako? Napanganga kami ng kanyang ama sa tanong niya. Nang madako ang mga mata ko kay Lucinda, mukhang alam ko na agad kung sino nagturo sa kanya. Lumapit siya sa akin at bago pa siya makapagsalita, pinandilatan ko siya. Baka kasi madula siya. Hindi pwedeng malaman ni Heather ang totoong nangyari. Masasaktan siya at baka ilang araw niyang damdamin ang nangyari. Tinanong pa nga niya kung bakit may mga pasa ang mukha namin ng daddy niya. Ang sabi namin ay naaksidente kaming pauwi pero maayos naman na kami. Madaming tanong ang bata kaya ulit-ulit naming sinabi ng kanyang ama na ayos lang kami. Nag-stocks muna kami bago kami umakyat sa taas. Naga kami sa kama at nanood ng movie. Nasa gitna namin sa Christian.
Si Heather na busy sa pagmuya ng chips habang ang mga matay nanlalaki habang nanonood ng adventure movie na nakasalang. Pinigit ko ang aking mga mata. Nakaramdam ako ng antok. Gustong-gusto ng katawan at utak ko na magpahinga muna. Are you okay? Nagbukas ako ng mga mata at sinulyapan si Christian na nag-aalalang nakatingin sa akin. May munting ngiti ang mga labi ko na tumango. Inaantok lang. O tulog ka na muna. Umayos ako ng higa at yumakap kay Heather. Kaso nagreklamo siya. Gusto ko lang naman siyang yakapin kaso hindi ko na lang din siya kinulit dahil kapag gusto niya ang movie na pinapanood, bawal siyang storbohin. Gusto ko lang namang may kayakap. Gusto ko sanang magpayakap kay Christian kaso ayoko naman siyang abalahin. Ang lalim na naman kasi ng iniisip. Tinapi ko ang kanyang braso. Matulog ka na din. Utos ko dahil mukhang yun ang kailangan niya ngayon, ang pahinga. Malapit nang lumubog ang araw nang magising ako. Mag-isa na lang ako sa kama. Si Christian ay nakaupo sa may sofa habang kaharap ang kanyang laptop. Si Heather marahil ay nasa baba at nakikipaglaro sa kanyang lolo at lola. Pinagmasdan ko si Christian. Ang seryoso kasi ng kanyang muka. Kudot na kudot ang kanyang noo. Hindi ko na muna siya iistorbohin. Pumasok ako sa banyo upang maghilamos at magmumug. Paglabas ko'y nakaabang na si Christian sa labas ng pintuan ng banyo. Nagulat pa ako sa kanya. How are you feeling? Tanong niya. Napaiwas ako ng tingin dahil bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Ayos lang. Ikaw? Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata. I just had a dream at pagising ko kanina lang para bang may iba akong nararamdaman sa sarili. Tumango lang siya. Yun ang sagot niya sa tanong ko. Tumalikod siya at bumalik sa sofa na ikinataka ko. Ano bang trip na lalaking ito? Tapusin ko lang to bago tayo bumaba para kumain ng dinner. Naupo naman ako sa kama at panaka-naka siyang sinusulyapan. Pakiramdam ko may nag-iba na sa kanya. Sabay kami bumaba sa dining para kumain. Tahimik kami ni Christian habang si Mommy at Daddy at Heather ay maingay na nagkukwentuhan. Mommy at Daddy na ulit ang tawag ko sa kanila. Masakit daw sa dibdib nila na tinawag ko silang tita at tito. Dahil kahit hindi naman daw kami naging mag-asawa ni Christian, sila pa din daw ang mga magulang ko. Nagpababa kami ng kinain sa may garden. Mommy had some tea. Ang mga lalaki naman ay may tag-isang basong whiskey. Kami ni na Lucinda at ate ay umiinom ng red wine. Wala pong alak para sa bata. Napatawa kami kay Heather. Hawak naman niya isang baso ng gatas. Wala po. Milk lang para sa bata. Sagot ni Mommy. Mumisi naman si Heather sabay sulyap sa mga baso na hawak namin. When can I drink wine? Nagkatinginan kami ni Christian. Ngumiti ako. Samantalang seryoso naman ang kanyang mukha. Hanggang sa mahiga na kaming tatlo sa kama, naiisip ko siya. Dinibdiban niya ng gusto ang pagkamatay ni Chloe. Iniwasan ni Mommy ang mapag-usapan ng bagay na iyon. I know how much they hate Chloe at mas lalo pa siguro ngayon dahil sa kanyang ginawa. Kinaumagahan habang kumakain ng breakfast, pasulyap-sulyap sa akin ng mga magulang ni Christian. Bakit po? Alam kong may gusto silang sabihin sa akin ngunit hindi nila masabi-sabi. Hanggang sa dumating ang mga kaibigan ni Christian, may dala silang mga bote ng alak. Ano to? Pinuntahan ba nilang kaibigan nila para damayan sa pagluluksa nito? Dahil sa pagkamatay ni Chloe? Hindi ka sumasagot sa tawag kaya kami nalang nga nagpunta dito. Sinulipan ako saglit ni Christian ngunit hindi ko siya tiningnan. Kinakausap niya ako pero pansin at ramdam ko na napaka-casual lang niya sa akin. Naninikip ang dibdib ko. Mabigat ang aking pakiramdam. Basta hindi ko maipaliwanag. Kailan ang alis mo? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Mamayang madaling araw. Casual na sagot ng asawa ko. Aalis siya? Mamayang madaling araw? Bakit? At saan siya pupunta? Pupunta din ako ng US next month. Magkita na lang tayo doon. US? Next month? Aabot siya hanggang next month doon? Bakit ang tagal naman yata? At anong gagawin niya doon? Ang bigat-bigat na ng dibdib ko. Sobrang sama din ang loob ko. Gustong-gusto ko nga mag-walk out kaso nasa harap kami ng hapagkainan. Pagkatapos kumain, umakyat ako sa silid. Si Heather ay nakipaglaro naman sa mga pinsan niya. Mabutit nandito si Lucinda upang bantayan siya. Pinilit kong hindi maiyak sa inis. Iisa lang naiisip ko ngayon. Christian is grieving. Gusto niya makalimot kaya pupunta siya ng US.
Sa pagkakaintindi ko, pamamahalaan niya ang isang branch ng kumpanya nila doon. Siya lang ang pupunta doon. Hindi niya kami isasama ni Heather. Damn it. Akala ko ba'y mahal niya ako? Dahil sa nangyari dahil namatay si Chloe, nagbago na din ang nararamdaman niya para sa akin. Bumukas ang pintuan pero hindi ako tumingin. Nanatili ang mga mata ko sa TV kahit hindi ko gusto ang pelikula. Pumasok sa banyo si Christian. Masama akong tinignan ng kanyang likuran. Nang lumabas siya ng banyo, nagpanggap ako na walang pakialam. Akala ko lalabas na siya pero nilapitan niya ako. Are you okay? Tanong niya. Bumuntong hininga ako. Gusto ko sabihin sa kanya ang nararamdaman ko pero pinigilan ko.